In the land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, now they're relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation and disinformation. Hindi natin alam, baka meron po silang sensitive listening device galing dyan sa mga barko nila. Pero kanina nga, pag landing po namin, may verbal warnings po, verbal challenges ang binibigay ng nakaka-alarma. The verbal challenges ng Chinese Navy sa aming eroplano. I think na-experience nyo din po yan sa inyong eroplano. At gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila, ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating ang si Magellan, atin na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. And so, again, Secretary Teodoro, to the men and women of the Armed Forces and the Coast Guard, we are here today to show proof that we mean what we say in our support to our sovereignty and to our support to our men and women that are watching the outer shores of the Philippines. Mabuhay po kayo and may God bless you all. Mabuhay po kayo. Magandang araw po sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyong pagpunta dito sa Pag-asa Island. Kasama natin today together with the Secretary of the National Defense, Secretary Gilbert Teodoro, together with my Majority Floor Leader Joel Villanueva and our Deputy Majority Floor Leader JV Hercito. Ginawa po namin ito para ipakita na ang liderato ng Senado ay sumusuporta, no question about it. Sumusuporta po kami sa lahat ng aktibidades at sa lahat ng mga plano, programa ng ating Department of National Defense together with the Armed Forces of the Philippines and Coast Guard sa pagdepensa sa ating West Philippine Sea Territory. We are here today to show that commitment, and for next year's commitment and for the years to come, we are here to support the Department of National Defense and our troops sa mga pangangailangan po nila sa pang-araw-araw nilang depensa sa ating teritoryo at of course pang matagalang depensa sa ating bansa. So, yun lang. Iba yung nararamdaman namin kasi, di ba sa Senado, nagsasalita ako sa podium, nagsasalita ako doon sa baba, nagbibigay ako ng privilege speech. Ngayon lang talaga namin nakita ni Senator Joel at ni Senator JV kung gaano pala kalala ang sitwasyon dito sa ground. Napakarami po, kita-kita po natin ng ibang barko ng China dyan at napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, facilities na pangdigmaan. So nakaka-alarma. Yung pag-landing nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges. And it's so sad na nandito tayo sa loob ng ating bansa, teritoryo ng Pilipinas ito. Tapos sinasabihan ka, umalis ka dito kasi ito ay teritoryo ng China. Talaga nakakagulat, no? Nakaka-alarma at nakakagalit. Mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Isang karangalan para po sa atin na makasama sa trip na ito. I was mentioning kanina in 1933, yung group of senators went to the US to us during the transition period of independence. Dun sa colonial government, tinas ni Senator Isabelo de los Reyes ang gobyerno ng Amerika para isama itong Kalayaan Island Group kasama itong Pag-asa Island. Almost 100 years later, pinangunahan ni Senate President Zubiri ang pagpunta rito upang alamin kung paano pa natin matutulungan hindi lang yung mga kababayan natin, kung hindi ang tropang kasundaluhan, ang Coast Guards natin, ang Navy natin, ang buong AFP, kung paano matutulungan ng inyong Senado. Ito ay isang matibay na simbolo na ang Senado mahigit 100 taon na nakikipaglaban hindi lamang sa soberenya at seguridad ng ating bayan, kung hindi sa kalayaan ng bawat isa sa atin bilang mamamayang Pilipino. Yung binanggit kanina ni SP Migs, talagang nakakatindig balahibo bago ka pa man bumaba at mag-land dito, yung mga verbal challenges na kinaharap ka agad. And then when you see 22 Chinese militia vessels
na akala mo malayo-layo, yan dyan lang pala. At parang lahat, kahit sa ngayon na nagsasalita tayo, mukhang nakikinig na sila. So binabati din natin sila at sinasabi nating Pilipinas ito. Panahon pa ni Limahong Pilipinas na ito. Doon sa Murillo Velarde map, nandito na ang Pag-asa Island, ang Kalayaan Island Group. Noong pagpunta ng mga senador doon sa Amerika, ang nangyari yun, nag-develop hanggang pumasok yung presidential decree ni Pangulong Marcos na gumawa ng coordinates at ipinakita na nga po, dito na itong Kalayaan Group of Islands and at the same time itong Pag-asa Island. And then furthermore, if you look at history, noong 1980, nagkaroon ng unang-unang eleksyon dito mismo sa Pag-asa Island. 1980 po yun. Tapos pumasok po yung UNCLOS naman ay 82 and ratified in 84. UNCLOS po yun. Tapos ang China, 2009 naglabas ng 9-dash line. In 2013, naging 10-dash line na. So, yung pong nakita natin ngayon sa kasaysayan at ngayon nakikita po natin, kanina pinag-uusapan namin ni Secretary Gibo na this is also a test of character ng mga Pilipino, ng ating kasundaluhan. Test of patience, hindi ba? Kasi alam natin atin ito, 200 plus nautical miles away from Palawan. Sila, almost 600 nautical miles. Doon sa pinaka malapit na island nila ng Hainan, na kung saan sa mga mapa na kanilang sinusumite in history hanggang Hainan sila. Pero ngayon inaangkin na nila ito. So, ang importante dito, hindi tayo nagpapalupig. Ang importante dito, buo ang suporta ng bawat isa sa atin at mali ang China sa kanilang mga narratives na nagkakawatak-watak ang mga Pilipino. Hindi po totoo yun. Nagkakaisa po tayo, ang legislatura, ang executive, at ang buong sambayan ng Pilipino nagkakaisa para sabihin at i-claim ang rightfully ours. Ito pong Pag-asa Island, ito pong Kalayaan Island Group ay atin at hinihingi natin ang hinihiling natin sa China, sa bullying nation na ito na umalis na at lisanin ang ating teritoryo. Dahil itong mga lugar na ating nakikita ay hindi po disputed area ito. Uulitin ko, hindi po disputed area ito. Ito po ay parte ng ating teritoryo at wala akong karapatan ang Chinese government na i-claim po ito. So marami nakakabahala na sadyang napakalapit na po talaga, no, ng mga militia vessels at Chinese Coast Guard. Ako'y natutuwa rin na si Secretary Gibo ay aming kakampi at kasama natin, no, talagang naging matatag din sa pakikipaglaban sa ating teritoryo, no, naging very firm at siguro makakasala na po kayo na sa liderato po ng Senado, sinali po ni Senate President Mig Zubiri, ang aming suporta ay hindi po matitinag, no, 1,000% support sa Armed Forces, sa Philippine Navy, sa Coast Guard at syempre sa Kalayaan Group of Islands. In fact, kanina naikwento ko, pag meron kami mga official trip, kami nagsasite para makita rin kung ano ang pwede namin maitulong ng mga naval vessels, ipapang equipment, no? Ito yung personal namin ginagawa at bilang pagtulong at sa aming advocacy upang paglaban itong teritoryo ng ating bansa. Kaya sabi nga ni Sir Joel, baka nakikinig sila, kung di na naintindihan, wait, sala, chongpo! Umuwi na kayo! Itong okasyon na to upang lubos na magpasalamat. Unang-una sa Senate President po natin, Senator Mig Zubiri, sa Majority Leader po natin, Senator Joel Villanueva, at sa ating pong Deputy Majority Leader, si Senator J.B. Ejercito. 10 ng lahat po ng senador sa lubos-lubos po nilang suporta sa mga efforts ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. At kami po ay gumagaang ang loob dahil sa mga continuing assurances ng suporta, hindi lang po ng Senado o hindi sa buong Kamara. Alam niyo po, ang Senate ay may special relationship sa Executive Department in regard to foreign relations and external defense. Dahil sila po ang nagko-concur sa mga tratado na pinapasukan po ng Pangulo. So it shows that the Constitution places emphasis on the Senate as the legislative branch principally involved in foreign relations. Ngayon po, kami po ay nananalig din sa suporta ng Senado sa mga darating na reciprocal access agreements sa Japan at ang SOGFA po natin na mga ginagawa sa iba't iba pong mga bansa. Kami po ay nagpapasalamat din sa tiwala ng Senado sa liderato ng Armed Forces, DND. Ang Armed Forces po sa pangunguna ng no less ng ating Commander-in-Chief, Pangulo President Ferdinand Marcos Jr. This is an example na kailangan ho natin ang whole of
nation approach. Hindi lang executive, hindi lang legislative. Kung hindi buong Pilipinas po kailangan tumayo at harangin ang ginagawa na illegal ng China. Nakitang-kita naman natin dito kanilang ginagawa. This is a fact and it cannot be denied or glossed over. The evidence speaks for itself. Wala po silang karapatan na maiwan dyan, ngunit sa lakas lang ng kanilang puwersa, ginagawa po nila. Kaya ang buong mundo ay hindi sumasang-ayon sa kanila. Some countries more vociferous than others, no? Pero dahil po sa pagtatayo ng Pilipinas na nabigyan na ng liwanag ang katotohanan na illegal ang ginagawa ng China. Kaya po kailangan sama-sama po tayo, kasama na rin po ang mga kapatid natin sa media upang ihayag ang katotohanan. Kung hindi naman pinaglalaban po namin ang sarili po natin. Kaya po Pag-asa Island ito. Because of the growing population ng Pilipino, kailangan po ng mga future generations ng Pilipino ang mga resources dito sa West Philippine Sea. Pag-asa po ng Pilipinas ang West Philippine Sea, kaya hindi po natin pwede talikuran at kailangan ipaglaban po ito. Thank you very much po sa Senado. Thank you sa inyo lahat. In a world unfolding, where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication Channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members Only Live Chat, in-video and live video shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. Shoutouts: Andronico P. Tubihar Jr., Marit Sumarao, Lori Mamawag, Amorelli Faga, Evelyn Dentro, Eleuterio Rizada Jr., Anthony De Los Reyes, Claros Riosa, Marcelina De Guzman, Victory, Rick Dedero, Chris Pulon, Lilo Antonio, Roma Morales, Melvin Channel, Bernard Arellano, Smelling Electric Car, Grace Germino, Jean Singena, Don Pilio, Ronel Asido, Teresita Rosas Coso, Bizu, Bong Velasco, Gino Tadius, The Girl Next Door Athlete, Loreto Tando, Jimmy Atahan, Bench Vecino, Josefina Bitana, Ferry Coy, Diosdado Canonigo, Rob Akay, Ramon Ramos, Julie Brand, Estela Rosa, Maria Leonora Copio, Nettie Rebugio, Bold Cap, Leonardo Manansala, Jovito Garcia. In a world unfolding, where stories come alive amidst the chaos, there's a truth we strive. Splat Communications, the voice that breaks the mold, reliable and relevant. We're here to unfold, breaking down the walls, moving side by side. Splat Communications, our truth we can't hide. We're the source you lean on, reliable and strong. Get your news from us, where you truly belong. In every headline written, the stories that we tell, the captivating moments that life compels. Through the lens of truth, we capture every scene. Splat Communications, where facts intervene. Bilang Pilipino,
Kami ay natuwa sa pagbisita ng Senate President na si Mick Zubiri, Senate Majority Floor Leader na si Senator Joel Villanueva, Senate Deputy Majority Floor Leader na si Senator De Ejercito at Secretary ng Department of National Defense na si Gilbert Teodoro sa Pag-asa Island. Ang kanilang pagbisita ay malakas na pahayag ng ating soberanya at pangako sa kapakanan ng ating mga kababayan na naninirahan sa isla. Ang groundbreaking ceremony ng dalawang proyekto na nakalaan sa pambansang budget ng 2024 ay isang rural health unit na may basic laboratory facilities at birthing unit, pati na rin ang mga barracks para sa mga tauhan ng Philippine Navy na itinalaga para magpatrolya sa isla ay isang makabuluhang kaganapan. Ito ay malinaw na mensahe na nag-invest tayo sa infrastruktura ng Pag-asa Island na siya ring pamumuhunan sa seguridad ng West Philippine Sea. Gayunpaman, ang mga hamon sa radyo na inilabas ng China na nag-uutos sa ating mga lider na umalis sa teritoryo ng Pilipinas ay nakakalungkot. Ito ay malinaw na paalala sa mga teritorial na alitan na ating kinakaharap. Ngunit, sa harap ng mga hamong ito, nanatiling matatag ang ating mga lider. Ang tugon ni Senate President Zubiri ay lalong nagbigay inspirasyon ng sabihin niya. Gusto ko lang po sabihin kung nakikinig sila, ito ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi inyo ito. Teritoryo ito ng Pilipinas bago pa dumating si Magellan, kaya kung pwede lumayas na kayo. Ang insidenteng ito ay lalo lamang nagpatibay sa ating determinasyon na protektahan ang ating soberanya at ang mga karapatan ng ating mga kababayan. Ito ay paalala na kailangan nating manatiling nagkakaisa at matatag sa harap ng anumang hamon. Bilang mga Pilipino, kailangan nating patuloy na suportahan ang ating mga lider sa kanilang mga pagsisikap na ipagtanggol ang ating soberanya at protektahan ang ating pambansang interes. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. We hope you enjoyed and learned something today. In behalf of the Splat Communications team, till next time. Stay safe. Rosa out. Bye. In a land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social media follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't